So hello guys, welcome sa ating video. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin or yung gagawin natin na program ay yung console application na calculator gamit yung C++. So yung mga gagamitin natin or possible na gagamitin natin ay yung variables, data types, at yung pag-input ni user gamit yung cin, tsaka yung switch case para makabuo tayo ng console application na calculator. So, bago tayo makapag gagawa muna tayo ng data type. So, yung gagamitin natin na data type, since gagamit tayo ng division, so gagamit tayo ng double para makalculate niya yung yung division. So, double. So, kunyari yung fnum natin. So, ito yung data type natin. Ito naman yung variable, which is si fnum, yan yung first number natin. So maglalagay ulit tayo ng double na may variable na fnum or the snum para sa second number natin. Ngayon gagamit na naman tayo ng data type na char or the character para mag-store siya ng or para siya sa mga kunyari maggaganyan tayo, maglalagay tayo ng addition. So si char yung mag-handle niyan. So offer. So, hindi siya pwedeng operator. Pwedeng ganyan, operators na lang ganyan. So, ngayon, meron na tayong tatlong data type na may variable na fnum, snum, and operators. So, ito yung mga data type natin. Recap lang. Double, dalawang double, tsaka yung char. So, yan. Para kung hindi nyo naintindihan yung char, pwede nyo namang i-search. Pero yung char, kunyari, character. So, ano ba yung mga character? Like A, B, C, D, mga symbols, yun yung mga characters. So, ito naman sa double, yun yung mga numbers with decimal point. Like, for example, 50.00. Ganyan. So, ganyan. Lagay tayo, 50.00. And ito namang sa car, kunyari, A. Ganyan, A plus, mga ganyan. So, yun, si car yung nag-handle nyan. So, dito, maglalagay tayo ng std. Bago yan, ito yung standard library natin, si iostream. Ito naman yung standard cout. Yan. Enter first number. Ayan. So, pag nirun natin yan, yung magiging output lang yan. Ayan. So, kunin natin to. Baka nakasya siya ng error. Okay. Tama lang yun. Nilagay kasi natin siya sa loob. So, ilabas natin siya. Ayan. Ayan. So, nung nira natin siya, yung nakita lang natin, enter first number, kaso hindi tayo makapag-input. Bakit? Kasi, hindi tayo naglagay ng cin. So, maglalagay tayo ng cin. So, si cin, siya yung kukuha ng in-input mo dito. Or siya, parang siya yung, para makapag-input yung user, kailangan mo gumamit ng cin. Then, tatawagin natin si fnum na variable. So, ganyan. So, pag nira natin yan, ayan, pwede na tayo makapag-input ng number. So, si cout, ito yon, ito. Si cin, so ito yon, nakapag-input na tayo ng value. So, yung value natin na 50, ipapasok yan ni cin dito sa fnum. Or isa-store niya dito sa fnum. Parang ilalagay niya sa fnum, ganun. Ayan, stop muna natin. Then, std, cout, enter second number. Ayan. Para makapag-enter na tayo ng second number. Or, buburahin mo natin to, maglalagay, or papalitan natin to ng enter operator. So, yan. So, kukunin natin si operators. So, std, cin, operators. Ayan. So, pag nira natin yan, ayan, 50, ayan, nangyari ganyan.
Kaso wala pa yung result kasi naglagay lang tayo ng input. So, tatapusin muna natin sa cout, enter second number. Yan, then std cin. Kunin natin yung snum na variable. Now, tapos na tayo sa pag-input ni user ng value. Dito na tayo sa switch case. So, switch. Kunin natin si operators. Ayan. At si switch, kunyari, dito sa operators, yung nilagay mo plus. So, si switch, hahanapin niya dito sa case kung anong klaseng karakter yung nilagay mo dito sa operators na input. Ayan. So, kunyari, yung lagyan natin mo na character is symbol na addition. So, kunyari, kung addition, so std, cout, i-add niya lang yung fnum, tsaka snum na value. Then, break. So, ibig sabihin, pag break, hanggang doon lang. Pagkatapos niya i-execute, wala na. So, kunyari, ganyan. Enter first number, so 50. Second number, 30. Ay, hindi, mali. Dapat dyan, operator yung ilagay natin. So, 50 plus 50 equals 100. Kaso, wala tayong nalagay dito na colon. So, lagyan natin ng colon. Balik. So, 50 plus 50. Yan. So, 100 yung result. Kaso, wala nakalagay na result. So, lagyan natin dito ng std cout result. Ganyan. So, run natin. 50 plus 50 equals result 100. So, ganyan lang kasimple. So, ngayon, kopyahin lang natin ito. Papalitan lang natin sa addition. Ayan. I mean, subtraction. So, paano maglagay ng comment? So, addition, ganyan lang. Double backslash. So, this is subtraction. And this is the multiplication. Ayan. So, papalitan lang natin yung character natin ng asterisk. Asterisk din dito. Ito tawag dito operator natin. Then, division. So, palitan lang natin ng backslash. Ayan. Then, maglalagay tayo dito ng default. So, kunyari, wala tayong nilagay. So, siya yung mag-output ng std cout input a number. Yan, ganyan lang. Then, break. So, try natin i-run. Kunyari, hindi tayo nag-input. So, walang nangyari, no? So, 50. So, wala lang nangyari. So, try natin ulit. Then, stop. So, functionable na to. Itong nakikita nyo na code, functionable na yan. Gumagana na talaga yan. So, pwede ka na makapag addition, subtraction, multiplication, and division. So, kunyari, dito tayo mag-umpisa sa tapos na tayo sa addition. Dito na tayo sa subtraction. So, example, 50 minus or subtract to 20. So, the result is 30. So, run natin ulit. Dito tayo sa multiplication. So, 50 times 2. Result is 100. Dito naman tayo sa division. So, 100 divided by 2 equals 50. So, ganyan lang kasimple guys. Paano gumawa ng console application calculator app or the calculator app using C++. Ayan. So, ganyan lang kasimple guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Yun lang. Maraming salamat.